Sa ibang paksa sa balita, posibleng bitayan na bukas ng umaga o sa Miyerkules. Ang Pilipinang nahulihan ng droga sa China noong taong 2011. Kanina nabigyan ng pagkakataon ng kanyang mga kaanak na bisitahin siya sa death row. Nakatutok live mula sa Foreign Affairs Office sa Pasay, si Cara David. Yes, Mel, nabisita na kanina ng kanyang mga kaanak ang Filipina drug courier na nakakulong ngayon sa China. Ito ang una at huling pagkakataon na makakausap niya ang kanyang pamilya sa loob ng piitan bago siya bitayin anumang oras mula ngayon hanggang July 3. In front of the National Museum, you see a countdown. Kasamang ilang opisyal ng DFA nagtungo sa Zhejiang Detention Center sa Hangzhou, China, ang pamilya ng Filipina drug courier. 30 minuto lamang ang binigay na oras ng Chinese officials para makausap niya ang kanyang pamilya. Nahatulan ng death penalty ang 35 taong gulang na Filipina matapos siyang mahulihan ng 6 na kilo ng heroin sa kanyang maleta noong January 2011. Sinubukan ng DFA at ng Malacanang na pigilan ng execution sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat kay Chinese President Xi Jinping. Pero hanggang ngayon, wala pang tugon ng Chinese government dito. Sinikap din ng GMA News na hinga ng pahayag ang embahada ng China sa Pilipinas pero wala silang tugon sa ngayon. Hindi rin pinahintulutan ng China si Vice President at Presidential Advisor for OFW Concerns Jejo Marbinay na magtungo sa China para iapela ang kaso. It has been clear that China is very strict with the implementation of their laws regarding drug trafficking. And we also have said that we respect their laws and the decisions of their courts. July 3 ang deadline na ibinigay ng korte sa pagpapatupad ng parusang bitay sa ating kababayan. Pero ayon kay Binay, anytime bukas, naka-schedule na babasahan yun ng kanya, ng parusa sa kanya. Tapos implement na yung parusa. bukod sa Filipina drug courier, nakakulong din ngayon sa Hangzhou ang pinsan niyang lalaki na nahulihan din ng droga noong 2011. Mas mababa ang hatol sa kanya, kaya nabigyan siya ng 2-year reprieve. And this afternoon, they will proceed to the Zhejiang men's prison to visit the cousin who was sentenced to death penalty with 2 years reprieve. They have not been informed of the date of the execution yet. Noong 2011, 4 na Pilipino ang binitay sa China sa parehong kaso ng drug trafficking. Sina Sally Ordinario, Elizabeth Batain, Ramon Credo at isa pang Pilipino. Mel, sa ngayon may 200 drug-related cases pa ang kinakaharap ng ilan sa ating mga kababayan sa China at 28 dito or 28 ay may hatol na death penalty with 2-year reprieve. Yan muna ang latest mula dito sa Department of Foreign Affairs. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Cara David.